Isang sampal ng katotohanan. Ang asawang pinagsilbihan ko ng 5 taon, may ibang kandungan na pala. Habang ako ay nagtitiis sa gutom at pang-aalipusta ni Doña Consolacion, si Marcos ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang kanyang kerida. Pero mag-ingat kayo. Sa likod ng aking mga luhang selyado ng pananahimik ay isang bagyong handang tumapos sa inyong kasamaan. Ako si Teresa, ang asawang itinapon ninyo sa putikan, ngunit ako rin ang koronel na dudurog sa inyong mundo. Sino ngayon ang tunay na biktima? Teresa, huwag mong kalimutang labhan ng maigi ang silk dress ni Celine pagkatapos mong magsilbi ng hapunan. Siguraduhin mong amoy jasmine iyon, katulad ng pabango niya. Ayaw ko ng amoy ng pawis mo sa paligid namin habang nagdiriwang kami. Ang boses ni Marcos ay parang binalot ng yelo. Bawat salita ay tumatama sa pandinig ni Teresa, gaya ng mga pako sa isang kabaong. Sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama, akala ni Teresa ay narinig na niya ang lahat ng uri ng panglalait, ngunit ang utos na ito, ang pagsilbihan ng babaeng pilit na sumisira sa kanyang tahanan sa mismong gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo, ay isang bagong antas ng kalupitan. Nakatayo si Teresa sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina. Ang bawat sulok ay saksi sa kanyang mga sakripisyong hindi kailanman kinilala. Hawak niya ang isang sandok. Ang kanyang mga daliri ay namumula at may mga paltos mula sa paghahanda ng paboritong kare-kare ni Marcos. Mula madaling araw ay abala na siya, tinitiis ang init ng kalan at ang bigat ng mga gawaing bahay na ipinapataw sa kanya ni Doña Consolacion, ang kanyang biyenang babae na tinitingnan siya bilang isang basahan. Sa labas ng kusina, sa malaking hapag na gawa sa nara, naririnig niya ang malalakas na tawanan. Ang matitinis na hagik-hik ni Celine, ang babaeng dinala ni Marcos sa loob ng kanilang mansyon, ay parang mga bubog na bumabaon sa dibdib ni Teresa. "Marcos, darling, baka naman mapagod ang maid mo," wika ni Celine, na sadyang idiniin ang salitang maid habang humahagik-hik. "I mean, look at her. She looks so wasted." "Hayaan mo siya, Celine." Sagot naman ni Doña Consolacion, ang reyna ng mansyon na ang bawat galaw ay puno ng mapagkunwaring kabanalan. Iyan lang naman ang silbi niya rito. Hindi siya makapagbigay ng apo. Hindi rin siya marunong makisalamuha sa ating antas. Be thankful na Teresa, dahil pinapatira ka pa namin sa ilalim ng bubong na ito pagkatapos ng lahat ng kahihiyang dinala mo sa pamilya de Vega. Binitawan ni Teresa ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog dahil dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng tela, ngunit sa loob ng kanyang pagkatao, may isang bagay na tuluyan ng gumuho. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit walang boses na lumalabas. Naramdaman niya ang pagdaloy ng isang butil ng luha, mainit at traidor, pababa sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang luma at kupas na apron. Ang kanyang kasuotan ay malayong-malayo sa kumikinang na gown ni Celine. Siya ay nakasuot lamang ng isang simpleng duster na binili niya sa palengke 3 taon na ang nakalilipas. "Teresa, nasaan na ang appetizers? Nagugutom na ang bisita ko." Sigaw muli ni Marcos mula sa kabilang silid. Huminga ng malalim si Teresa. Sa bawat hakbang niya patungo sa dining room, dala ang mga mamahaling plato na siya mismo ang nagkuskos hanggang sa kuminang. Tila bumibigat ang kanyang mga binti. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Marcos na nakahawak sa baywang ni Celine, habang si Doña Consolacion ay nakangiting pinapanood sila. Nang ilapag ni Teresa ang plato sa harap ni Marcos, tumigil ang lalaki sa pagtawa. Tinitigan niya ang nanginginig na kamay ni Teresa. Sa isang iglap, tinabig ni Marcos ang plato. Ang porselana ay nahulog sa sahig at nagkapita-pita. Ang pagkain ay tumalsik sa mamahaling carpet at sa sapatos ni Celine. "Wala ka talagang silbi." Galit na tumayo si Marcos.
at mabilis na dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Teresa. Hindi gumalaw si Teresa. Ang hapdi ng sampal ay hindi hihigit sa hapdi ng kanyang nadurog na dangal. Nanatili siyang nakayuko, ang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha. Sa ilalim ng bawat hininga, may isang lihim na pilit niyang ikinukubli. Ang katotohanang siya, ang babaeng itinuturing nilang basura, ay isang koronel na may kakayahang tapusin ang kanilang marangyang buhay sa isang kumpas lamang ng kamay. Linisin mo iyan. Ngayon din, gamit ang iyong mga kamay. Utos ni Doña Consolacion habang tinitignan si Teresa ng may matinding pagkutya. At pagkatapos, umalis ka na sa paningin namin. Nakakasira ka ng gana. Lumuhod si Teresa sa malamig na sahig. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng basag na porselana, ang matatalas na dulo nito ay bumaon sa kanyang palad. Nag-iiwan ng maliliit na patak ng dugo sa puting seramika. Ngunit hindi niya naramdaman ang pisikal na sakit. Ang bawat patak ng dugo ay tila isang sumpa na nanunumpa ng pagbabago. Sa katahimikan ng kanyang pagdurusa, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang kaisipang hindi niya magawang bitawan. Hanggang kailan kailangang mamatay ang isang tao sa loob ng kanyang sarili bago siya tuluyang isilang muli sa apoy ng katarungan. Habang bitbit ang mga basag na alaala ng kanyang anibersaryo, lumabas si Teresa ng silid. Hindi niya alam na sa labas ng mansyon, sa dilim ng gabi, may mga aninong naghihintay sa kanyang hudyat. Isang hudyat na hindi lamang kikitil sa kasamaan ng mga De Vega, kundi magpapalaya rin sa kanyang pusong matagal nang nakakulong sa tungkulin at dusa. Walang puwang ang pahinga para sa mga taong itinuturing na alipin sa sarili nilang tahanan. Bago pa man sumikat ang araw, ang katahimikan ng mansyon ng mga De Vega ay binasag na ng mabibigat na hakbang ni Doña Consolacion patungo sa maliit at madilim na silid sa likod ng kusina. Ang silid na nagsisilbing mundo ni Teresa. Gising na, Teresa. Ang daming dumi na kailangang linisin, pero ikaw, nakahiga pa rin sa banig na yan? Akala mo ba ay reyna ka rito? Ang boses ng matandang babae ay matalim. Bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa natutulog pang diwa ni Teresa. Dahan-dahang bumangon si Teresa. Ang kanyang buong katawan ay nananakit, lalo na ang kanyang pisngi na nangingitim na ngayon dahil sa sampal ni Marcos kagabi. Hindi siya sumagot. Alam niyang ang bawat salitang bibitawan niya ay gagamitin lamang laban sa kanya. Sa halip, tahimik siyang nagtungo sa laundry area. Doon, bumungad sa kanya ang isang bundok ng mga damit, mga sutla, puntas, at mamahaling tela na pagmamay-ari ni na Doña Consolacion at Celine. Labhan mo ang lahat ng yan, gamit ang iyong mga kamay. Utos ng matanda habang nakatayo sa kanyang likuran. Hawak ang isang mamahaling paypay. Huwag kang gagamit ng washing machine, masisira ang tela. At siguraduhin mong wala kahit isang bakas ng alikabok o dumi kung ayaw mong hindi kumain hanggang mamayang gabi. Habang nakaluhod si Teresa sa harap ng malaking batya, ang malamig na tubig ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ang tunog ng pagkuskos ng tela ay sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang kanyang mga palad na puno ng mga sugat mula sa basag na porselana kagabi. Ang hapdi ng sabon na humahalo sa kanyang mga sugat ay hindi niya ininda. Ang mas masakit ay ang katotohanang kailangan niyang linisin ang mga kasuotan ng babaeng pumatay sa kanyang kaligayahan. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Neng, ako na riyan sa iba. Magpahinga ka muna, kahit sandali lang. Bulong ni Nanay Elena, ang matandang tagapagluto, na tanging nakakaintindi sa kanyang pait. Tumingala si Teresa at nakita ang mga mata ni Nanay Elena na puno ng luha. Salamat po, Nay. Pero kaya ko na po ito. Ayaw ko pong madamay pa kayo sa galit nila. Mahinang sagot ni Teresa, pilit na nagpapakita ng isang matatag na ngiti.
Ang sandaling iyon ng malasakit ay parang isang patak ng ulan sa tuyot na lupa ng kanyang kalooban. Isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang nais sumigaw at humingi ng tulong, ngunit agad niya itong pinigilan. May misyon siya. May tungkulin siyang dapat tapusin. Nang matapos ang labada, pumasok si Teresa sa loob upang kumuha ng isang basong tubig. Ngunit bago pa siya makarating sa lababo, nakita niya si Doña Consolacion na nakatayo sa harap ng kanyang maliit na lamesa. Hawak ang isang luma at kupas na litrato. Ito ang tanging litrato ng kanyang mga magulang na pumanaw, na ang tanging alaala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bago siya naging si Teresa de Vega. "Ano ito? Basura sa loob ng bahay ko?" tanong ng matanda nang may pandidiri. "Wag po, Donya. Pakiusap. Ibalik niyo po sa akin iyan." Pagsusumamo ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumakad siya patungo sa kalan na may nagbabagang apoy. Ang mga basura ay dapat nasa basurahan o kaya naman ay sinusunog. Sa isang iglap, binitiwan ni Doña Consolacion ang litrato sa ibabaw ng apoy. Napaupo si Teresa sa sahig habang pinapanood ang dahan-dahang pagkain ng apoy sa mga mukha ng kanyang mga magulang. Ang tunog ng papel na unti-unting nagiging abo ay parang pagdurog sa kanyang huling pag-asa. Wala siyang nagawa. Nanatili siyang nakatulala. Ang mga mata ay tuyo, ngunit ang puso ay umaagos ang dugo. Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay tila mga bahagi ng kanyang kaluluwa na unti-unti ring naglalaho. "Linisin mo ang abong yan, Teresa. Ayaw ko ng dumi sa kusina ko." Huling binitiwang salita ng matanda bago siya lumisan ng may halakhak. Sa itaas na bahagi ng mansyon, habang abala ang lahat, palihim na pumasok si Celine sa silid ni Teresa. Naghahanap siya ng anumang bagay na maaari niyang gamitin upang tuluyan ng mapalayas ang babae. Naghalughog siya sa ilalim ng mga damit, sa loob ng mga lumang kahon, hanggang sa may mapansin siyang isang bagay na nakabalot sa maitim na tela sa ilalim ng kawyang papag. Dahan-dahan niyang binuksan ang balot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang makintab at high-tech na satellite phone. Isang kagamitang hindi dapat pagmamay-ari ng isang simpleng maid. "Ano ito? Sino ka ba talaga, Teresa?" Bulong ni Celine sa kanyang sarili, habang ang isang nakakatakot na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kamay na ginagamit sa pagkayod ng makapal na dumi sa umaga ay ang kamay ring may hawak ng tadhana ng mga makapangyarihan sa gabi. Sa ilalim ng bumbilyang aandap-andap sa kanyang maliit na silid, tinitigan ni Teresa ang kanyang mga palad. Ang bawat kalyo at sugat ay tila mga badge ng karangalan na mas mahalaga pa sa anumang medalyang nakatago sa kanyang lihim na baul. Para sa pamilya de Vega, siya ay isang aninong walang boses, isang kagamitang itatapon kapag lumana. Ngunit sa dilim, siya ang agila na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat sa mansyon, dahan-dahang kumilos si Teresa. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa nara ay maingat at kalkulado, iniiwasang lumikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa mga natutulog na halimaw sa kabilang silid. Alam niya ang bawat anggulo ng mga security camera na ipinalagay ni Marcus. Alam niya ang bawat blind spot, ang bawat segundo ng pag-ikot ng mga lente. Sa mga sandaling ito, hindi siya ang asawang binubuli. Siya si Colonel Teresa Valeriano, ang utak ng Operation Nightfall. Maingat siyang lumabas sa bintana ng kusina at mabilis na naglakad patungo sa masukal na bahagi ng hardin. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, isang lalaki ang naghihintay. Siya si Berto, ang kanyang pinagkakatiwalaang asset sa loob ng maraming taon. "Colonel," mahinang bati ng lalaki, sabay abot ng isang maliit na flash drive.
Narito na ang mga transaksyon ni Marcos sa nakaraang buwan. Tama ang hinala nyo. Gumagamit sila ng mga huwad na kumpanya para itago ang pagpasok ng mga ilegal na kagamitan mula sa labas ng bansa. Tinanggap ni Teresa ang drive. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Salamat, Berto. Mag-ingat ka sa pag-alis. Higpitan mo ang seguridad sa paligid mo. Nararamdaman kong naghihinala na si Doña Consolacion. Kayo ang mag-ingat, Colonel. Tugon ni Berto bago mabilis na naglaho sa kadiliman. Bumalik si Teresa sa mansyon ng may mabigat na pasanin. Ang bawat impormasyong nakukuha niya ay lalong nagpapatunay na ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan ay isang traidor sa bayan. Paano niya nagawang yakapin ang isang taong ang mga kamay ay nabahira ng dugo ng mga inosente? Ang pag-iisip na ito ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humahati sa kanyang puso. Ang sakit ng sampal ni Marcos ay wala pa sa kalahati ng sakit ng katotohanang ang kanyang buong buhay pag-ibig ay isang malaking kasinungalingan. Pagpasok niya sa kusina, nanigas si Teresa. Ang ilaw sa pasilyo ay biglang bumukas, nagbibigay ng isang mahabang anino sa sahig. Ang tunog ng marahang pagpihit ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Saan ka nanggaling, Teresa? Ang boses ni Marcos ay parang kulog sa gitna ng katahimikan. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo, magulo ang buhok at may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda habang tinititigan ang basang dulo ng duster ni Teresa at ang bahagyang dumi sa kanyang mga paa. Mabilis na itinago ni Teresa ang flash drive sa loob ng kanyang palad. Hinahayaan ang matutulis na kanto nito na bumaon sa kanyang balat upang mapanatili ang kanyang focus. Hindi ako makatulog, Marcus. Lumabas lang ako para kumuha ng sariwang hangin. Sumasakit ang ulo ko sa init sa loob ng silid ko. Lumapit si Marcos. Ang amoy ng alak ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Hinawakan niya ang baba ni Teresa at pilit na iniharap ito sa kanya. Sa susunod na lumabas ka ng walang paalam, huwag mo nang asahang makakabalik ka pa sa loob. Intendes? Tumango si Teresa. Nananatiling blanko ang ekspresyon. Ngunit sa loob-loob niya, ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya ay lalong tumitindi. Ano ang gagawin ni Marcos kapag nalaman niyang ang asawang itinuturing niyang basura ay ang mismong taong may hawak ng susi sa kanyang selda? Nang bitawan siya ni Marcos at maglakad palayo, mabilis na pumasok si Teresa sa kanyang silid. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, napansin niyang ang kanyang kagamitan sa ilalim ng papag ay bahagyang nausog. Ang satellite phone na itinago niya ng maigi ay wala sa ayos. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi lang si Marcos ang kailangan niyang katakutan. May ibang nakakaalam ng kanyang lihim. Ang bango ng mamahaling pabango at ang amoy ng litson ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng malaking bulwagan ng mga divega. Kumikinang ang mga kristal na chandelier, nagbibigay ng liwanag na tila nagkukubli sa mga madidilim na lihim na nakatago sa likod ng mga pader ng mansyong ito. Para sa mga panauhin, mga politiko, negosyante, at mga asawa ng matataas na opisyal, ito ay isang gabi ng pagdiriwang. Ngunit para kay Teresa, ito ay isa na namang entablado ng kanyang pagpapakasakit. Teresa, ayusin mo ang pagkakalagay ng mga kubyertos at siguraduhin mong hindi ka haharang-harang sa mga bisita. You look so out of place with that face. Utos ni Celine habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot ang kirida ng isang pulang gown na halos sumigaw sa karangyaan. Ang leeg nito ay napapalamutian ng mga brilyanteng alam ni Teresa na binili mula sa perang ninakaw sa bayan. Hindi sumagot si Teresa. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng mga baso ng alak sa tray. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtitimpi. Bawat tawanan ni Celine at ni Marcos sa kabilang silid ay tila mga patak ng asido sa kanyang balat. Nang magsimula ang dinner,
Tumayo si Doña Consolacion sa gitna ng hapag. Hawak ang kanyang baso ng champagne. Ang lahat ay tumahimik, naghihintay sa bawat salita ng matandang babae na tinitingnan ng marami bilang isang philanthropist at haligi ng simbahan. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng huwad na tamis. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng aming bagong negosyo at syempre, ang pagkakaroon ng mga totoong kaibigan na kasing antas namin. Tumingin siya kay Teresa na nooy nagbubuhos ng alak sa baso ng isang senador. Hindi gaya ng iba na kinuha lang namin sa lansangan dahil sa awa. Alam niyo naman, mahilig kami sa charity cases. Nagkaroon ng mahinang tawanan sa paligid ng mesa. Ang mga mata ng mga bisita ay bumaling kay Teresa. Ang ilan ay may awang mapanghusga. Ang iba naman ay hayagang nangungutya. Isang baso pa, Teresa. Wika ng isang matabang babae na asawa ng isang kasosyo ni Marcos. Huwag mong tipirin ang alak. Hindi mo naman yan mabibili kahit ibenta mo pa ang buong buhay mo. Oh, please don't mind her. Singit ni Marcos habang nakangiti kay Celine. She's used to it. She was an orphan when I met her. Poor, lonely, and with nowhere to go. My family gave her a name, a home. Too bad she couldn't even give us an heir in return. Ang mga salita ni Marcos ay parang isang mabilis na kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Teresa. Ang pagkawala ng kanilang anak, 3 taon na ang nakalilipas, isang trahedyang nangyari dahil sa kapabayaan ni Marcos ay ang sugat na hindi kailanman naghilom. At ngayon, ginagamit ito ng lalaking minahal niya upang ipahiya siya sa harap ng maraming tao. Naramdaman ni Teresa ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Humigpit ang kanyang hawak sa tray, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa metal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ilabas ang kanyang baril at ipakita sa kanila kung sino ang totoong makapangyarihan sa silid na yon. Ngunit ang disiplina ng isang sundalo ang nanaig. Nanatili siyang nakatayo, matuwid ang likod, tinitiis ang laso ng kanilang mga salita habang umiikot si Teresa upang magsilbi sa dulo ng mesa. Isang lalaki na nakasuot ng simpleng barong Tagalog ang kumuha ng baso mula sa kanyang tray. Ang lalaki ay mukhang hindi kabilang sa mga mayayabang na panauhin. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng seryosong ekspresyon. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang magkadikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Teresa ang isang maliit na piraso ng papel na isiningit ng lalaki sa ilalim ng kanyang palad. Nagkatinginan sila sa loob ng 1 segundo. Isang tingin na puno ng kahulugan, isang pagkilala na hindi nangangailangan ng salita. Mabilis na naglakad palayo ang lalaki, humahalo sa karamihan ng mga bisita. Nang makabalik si Teresa sa kusina, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng storage room, dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang bawat pintig ay tila isang tambol sa kanyang dibdib. Sa loob ng papel, may nakasulat na isang pangalan at isang petsa. Ang petsa kung kailan pinaslang ang kanyang ama at ang pangalan ng taong nag-utos nito. Hindi ito pangalan ng isang estranghero. Ito ay pangalang pamilyar na pamilyar sa kanya. Isang pangalan na nagpaliwanag kung bakit siya kailangang magtiis sa impyernong ito. Ang tatay mo ay isang talunan, Teresa. Isang sundalong namatay sa putikan nang walang nakakaalam, gaya mo na isang asawang walang silbi sa mansyong ito. Ang mga salitang yon ni Doña Consolacion mula sa hapunan kagabi ay tila mga linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Teresa. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kawayang papag. Hawak ang isang bulak na basa ng alkohol. Dahan-dahan niyang idiniin ito sa kanyang namamagang pisngi. Ang hapdi ng likido sa kanyang sugat ay hindi nagpapakita sa kanyang mukha. Ngunit ang bawat pintig ng kanyang balat ay tila isang paalala
ng lahat ng kanyang tinitiis. Tiningnan ni Teresa ang kanyang sarili sa maliit at basag na salamin. Ang anino ng kanyang ama, si General Valeriano, ay tila nakamasid sa kanya mula sa kadiliman ng silid. Naalala niya ang gabi bago ito pumanaw. Ang gabi kung kailan tinuruan siya nito kung paano maging matatag sa gitna ng unos. Anak, ang tunay na sundalo ay hindi lamang nakikita sa gitna ng giyera. Wika ng kanyang ama habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang pinakamalakas na mandirigma ay ang marunong maghintay, marunong magtiis, at marunong maghubli ng kanyang talim hanggang sa tamang sandali. Tila bumalik ang amoy ng lumang leather at tabako ng kanyang ama. Isang alaala na nagbigay sa kanya ng panandaliang init sa gitna ng malamig na mansyon ng mga De Vega. Ngunit ang init na iyon ay agad na palitan ng pait nang muli niyang tingnan ang piraso ng papel na ibinigay ng estranghero. Ang pangalang De Vega ay nakasulat doon ng malaki at malinaw, kaugnay ng isang ilegal na operasyon ng armas. 10 taon na ang nakalilipas, ang mismong operasyon kung saan napatay ang kanyang ama sa isang ambush. Kaya ba ako ang pinili nilang pakasalan ni Marcos? Bulong ni Teresa sa sarili. Ang kanyang boses ay paos at puno ng panginginig. Para mas madali nilang mabura ang mga bakas ng nakaraan sa pamamagitan ng pagkontrol sa akin, ang naisip na ito ay nagdulot ng isang matinding pagkahilo. Ang bawat haplos ni Marcos sa kanya, ang bawat mahal kita na binitawan nito noong unang taon ng kanilang pagsasama ay tila mga patak ng lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang tiwala. Ang kasal na akala niya ay simula ng kanyang bagong buhay ay isa lamang palang detalyadong plano upang patahimikin ang anak ng lalaking pinatay nila. Inilagay ni Teresa ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga. Ang bawat pasa sa kanyang katawan ay naging simbolo ng isang mas malalim na pagkakanulo. Hindi lang siya biktima ng domestic abuse. Siya ay biktima ng isang sistematikong pagtataksil sa kanyang pamilya at sa kanyang bansa. Habang maingat niyang itinatago ang papel sa loob ng tahi ng kanyang unan, narinig niya ang malalakas na yabag ni Marcos sa labas ng kanyang silid. Ang tunog ng mga sapatos nito sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa kanyang pasya. Hindi na ito tungkol lamang sa misyon ng militar. Ito ay tungkol sa dugo na sumisigaw ng katarungan mula sa lupa. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang pinapatay niya ang aandap-andap na bumbilya. Hanggang kailan mo kayang mahalin ang isang tao kung ang bawat halik niya ay amoy ng dugo ng iyong ama? Ang katahimikan sa silid ay binalot ng bigat ng katotohanan. Sa labas, ang hangin ay humuhuni ng isang malungkot na awitin, tila nakikiramay sa isang anak na ang tanging natitirang sandata ay ang kanyang pananahimik at ang kanyang nag-aapoy na galit. Lumuhod ka, Teresa. At sa pagkakataong ito, siguraduhin mong nakatitig ka sa dumi ng sapatos ko habang humihingi ka ng tawad. Ang boses ni Celine ay matinis, puno ng pagmamalaki at kamandag na tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Teresa. Nakatayo ang babae sa gitna ng sala, suot ang isang mamahaling silk robe na pagmamay-ari dapat ng isang legal na asawa. Habang sa kanyang paanan ay nakakalat ang mga piraso ng damit ni Teresa na ginupit-gupit at binuhusan ng bleach. Ang mga damit na yon, mga simpleng blusa na pinag-ipunan ni Teresa mula sa kanyang maliit na allowance, ay ang tanging mga gamit na nagpapaalala sa kanya na siya ay tao pa rin at hindi lamang isang kagamitan sa mansyong ito. Nakatayo lang si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Pinapanood niya ang dahan-dahang pagtulo ng puting likido mula sa kanyang paboritong damit patungo sa makintab na sahig. Ang amoy ng chlorine ay matapang, nanunuot sa kanyang ilong at nagpapaiyak sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag kumurap. Bakit? Bingi ka na ba? Dagdag ni Celine
Sabay hakbang palapit kaya ang dulo ng kanyang sapatos ay halos dumikit na sa paa ni Teresa. Sabi ni Marcus, kailangan mong matutong sumunod. Sinira mo ang mamahaling florera ni Doña Consolacion kanina, hindi ba? Kahit itanggi mo, sino namang maniniwala sa isang basurang katulad mo? Ang totoo, si Celine mismo ang sadyang naghulog ng florera at isinisi ito kay Teresa. Isang lumang laro ng mga kontrabida, ngunit sa bahay na ito, ang kasinungalingan ay laging nagiging katotohanan kapag ang pamilya de Vega ang nagsasalita. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang katawan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas at malamig na marmol ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Sa bawat pulgada ng pagbaba ng kanyang katawan, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang huling katiting na dangal bilang isang babae. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang paraan upang ilihis ang sakit ng kanyang kalooban patungo sa kanyang katawan. Habang nakaluhod, nakita ni Teresa ang refleksyon ng kanyang sarili sa sapatos ni Celine. Isang babaeng gusgusin, may pasa sa mukha at nakayuko. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bleach o pang-aalipusta. I'm sorry, Celine. Mahina at paos na binitawan ni Teresa ang mga salita. Bawat letra ay tila may kasamang dugo na lumalabas sa kanyang puso. Humagalpak ng tawa si Celine, isang tunog na puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Mas damdamin mo, Teresa. Pakitaan mo ako ng totoong pagsisisi. Biglang hinawakan ni Celine ang buhok ni Teresa at pilit na iniangat ang mukha nito. Akala mo ba hindi ko alam ang sikreto mo? I saw that phone, Teresa. I know you're hiding something. Siguro may lalaki ka. No? Siguro kaya hindi ka magkaanak dahil ibinibigay mo ang sarili mo sa iba? Ang paratang na yon ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hagupit. Ang kawalang sala ni Teresa ay ginagawang madumi ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi manira ng buhay. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, humigpit ang hawak ni Teresa sa binti ni Celine na nooy malapit sa kanyang mukha. Hindi ito isang marahas na pag-atake, kundi isang dahan-dahan at matatag na pagpisil. Ang kanyang mga daliri na sanay sa paghawak ng mabibigat na armas at pagsasagawa ng mga combat maneuvers ay naglabas ng sapat na puwersa upang makaramdam si Celine ng matinding takot. Nanigas si Celine. Ang tawa niya ay biglang napatigil at napalitan ng isang mabilis na paghinga. Tinitigan niya ang mga mata ni Teresa. Ang mga matang kanina ay puno ng luha, ngunit ngayon ay malamig pa sa bangkay at matalas pa sa bayoneta. Sa sandaling iyon, nakita ni Celine ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang maid. Nakita niya ang kamatayan. Bitawan mo ako! Sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot habang pilit niyang binabawi ang kanyang binti. Dahan-dahang binitiwan ni Teresa ang pagkakahawak. Nanatili siyang nakaluhod, ngunit ang kanyang aura ay nagbago. Hindi na siya mukhang biktima. Mukha na siyang isang mandaragit na naglalaro lamang sa kanyang huli. Mag-ingat ka sa mga paratang mo, Celine. Mahinang bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang paparating na bagyo. Dahil ang mga bagay na inaakala mong hawak mo na, ay maaring siyang maging mitya ng sarili mong pagkasunog. Tumakbo palayo si Celine. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay mabilis at hindi maayos, isang malinaw na tanda ng kanyang pagkataranta. Naiwan si Teresa sa gitna ng sala, mag-isa sa dilim, napapaligiran ng mga basag na damit at ang amoy ng lason. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang aninong ayaw lumisan. Sino ang mas dapat katakutan? Ang taong sumisigaw sa galit o ang taong nananatiling tahimik habang dahan-dahang binibilang ang iyong mga huling sandali? Walang halaga ang bandila kung mas malaki ang halaga ng pera, Marcus.
Sa mundong ito, ang katapatan ay para lamang sa mga taong walang pangarap. Ang boses ni Doña Consolacion ay malamig at kalkulado. Tila bawat salita ay isang piraso ng yelo na inilalagay sa isang baso ng alak. Nakatayo si Teresa sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Ang kanyang katawan ay nakadikit sa malamig na pader habang mahigpit niyang hawak ang isang tray ng kape. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa bigat ng M16, ngayon ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng 2 tasa ng porselana. Ito ang miyamay ng kanyang buhay. Ang isang sundalong nanumpa na poprotektahan ng bayan ay siya ngayong naglilinis ng lamesa kung saan pinipirmahan ang pagbebenta sa dangal ng bansa. Ang bawat pahid niya ng basahan sa makintab na lamesang mahogany ay tila isang paglapastangan sa kanyang sariling uniforme na nakatago sa kadiliman. Siguraduhin mo lang na hindi tayo masisilip ng militar, lalo na ang grupong humahabol sa mga smugglers, sagot ni Marcus na may kasamang tunog ng pagbukas ng isang mabigat na folder. Masyado nang matunog ang pangalan ni Colonel Laila. Sinasabi nilang wala siyang awa kung pumatay ng mga traidor. Naramdaman ni Teresa ang isang mamabilis na pagpintig sa kanyang sentido. Ang pagbanggit sa kanyang sariling alias sa loob ng pugad ng mga kaaway ay nagdulot ng isang kakaibang sensasyon, isang halo ng panganib at matinding pananabik. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang hininga ay mababaw at kontrolado, gaya ng itinuro sa kanya sa Ranger School. Nang pumasok siya sa silid upang ilapag ang kape, nakita niya si Marcus na mabilis na isinara ang isang malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting ng kanilang ninuno. Ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng ilang segundo doon ng paglingon ni Marcus, nakita ni Teresa ang mga numerong pinindot nito, 0, 5, 1, 2, ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na ngiti ang muntik ng sumilay sa labi ni Teresa. Ginamit ni Marcus ang petsa ng kanilang pagsasama bilang susi sa kanyang mga kasalanan. Ang simbolo ng kanilang pag-ibig ay naging pintuan ng kanyang pagkakamali. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Lumabas ka na! Sigaw ni Marcus nang mapansin niyang nakatitig si Teresa sa direksyon ng vault. Yumuko si Teresa at mabilis na lumabas. Ngunit hindi siya lumayo. Mula sa bintana ng kusina, nakita niya ang pagdating ng 2 itim na sasakyan. Bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga baywang ay halatang may nakasukbit na mabibigat na armas. Ang mga ito ay hindi mga negosyante. Sila ay mga mamamatay tao. Nang lumalim ang gabi at tuluyan nang umalis ang mga panauhin, dahan-dahang bumalik si Teresa sa silid-aklatan. Ang tunog ng bawat segundo ng orasan sa pader ay tila mabibigat na patak ng tubig sa isang tahimik na kuba. Gamit ang kanyang maliit na flashlight, mabilis niyang nilapitan ang vault. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. 0, 5, 1, 2. Sa isang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal, bumukas ang vault. Doon, sa gitna ng mga bungkus ng dolyar, ay ang isang folder na may tatak ng gobyerno. Top secret. Arms procurement. Binuksan ni Teresa ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lang ito basta smuggling. Ito ay listahan ng mga opisyal na binabayaran ng mga De Vega upang magbulag-bulagan sa pagpasok ng mga armas na ginagamit sa pag-atake sa mga kampo ng militar. Biglang narinig ni Teresa ang tunog ng pag-ikot ng doorknob ng silid-aklatan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok, nagbibigay ng isang mahabang anino sa sahig na patungo sa kanyang kinalalagyan. Hindi siya makakatakas. Ang vault ay nakabukas. Ang mga dokumento ay nasa kanyang kamay. At ang boses ni Doña Consolacion ay naririnig na sa labas. May kausap sa telepono tungkol sa isang taong kailangan ng itumba. Siguraduhin niyo na walang maiiwang bakas. Wika ng matanda habang dahan-dahang bumubukas ang pinto. Gaya ng ginawa natin sa ama ni Teresa, 10 taon na ang nakalilipas. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa.
Ang katotohanang narinig niya ay mas matalas pa sa anumang bala. Ang pumatay sa kanyang ama ay hindi lang ang sistema, kundi ang mismong babaeng pinagsisilbihan niya ng kape gabi-gabi. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang malamig na bakal ng vault na dumidiin sa aking mga daliri, o ang katotohanang ang bawat paghinga ko sa loob ng mansyong ito ay isang pagtataksil sa alaala ng aking ama. Sa dilim ng silid-aklatan, habang nakatago ako sa likod ng makakapal na kurtinang pelus, naramdaman ko ang bawat pintig ng aking puso na tila isang batingaw na nagbabala ng panganib. Ang boses ni Doña Consolacion ay unti-unting humina habang naglalakad siya palayo. Ngunit ang kanyang pag-amin ay nanatiling nakaukit sa aking diwa, gaya ng isang malalim na sugat na ayaw tumigil sa pag-agos ng dugo. Dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pinagtataguan nang matiyak kong tahimik na ang pasilyo. Ang mga dokumento sa loob ng folder ay tila naging libu-libong tonelada ang bigat. Bawat pahina ay katumbas ng isang buhay na nawala, isang pamilyang nawasak, at isang bansa na dahan-dahang pinapatay ng kasakiman ng mga De Vega. Pagbalik ko sa aking maliit na silid, nakita ko ang aking singsing sa kasal na nakapatong sa ibabaw ng lumang aparador. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang ginto nito ay tila nawalan na ng kinang. Naalala ko ang araw ng aming kasal, ang mga pangako ni Marcos na poprotektahan na niya ako, ang kanyang mga ngiting akala ko ay totoo, at ang init ng kanyang mga kamay na akala ko ay tahanan. Lahat pala yon ay isang masining na pagkakaayos ng mga kasinungalingan. Isa lamang akong piyesa sa kanilang laro, isang tabing upang itago ang kanilang mga madidilim na gawain. Hindi pa man ako nakakakuha ng malalim na hininga, bumukas ang pinto ng aking silid nang walang babala. Pumasok si Marcos. Ang amoy ng alak ay mas matapang kaysa dati, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong pagmamahal. May hawak siyang mga papel, hindi ang mga dokumentong kinuha ko, kundi mga legal na dokumento na may tatak ng korte. Tapos na ang pagpapanggap, Teresa, wika niya. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Inihagis niya ang mga papel sa ibabaw ng aking papag. Iyan ang annulment papers. Pirmahan mo yan ngayon din. Pagod na akong makita ang mukha mo rito. Celine is pregnant at hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na ikaw ang nakikitang asawa sa bahay na ito. Ang salitang pregnant ay tila isang malakas na hampas sa aking sikmura. Ang pangarap na binuo ko noong kami ay nagsisimula pa lamang. Ang mga gabing ipinagdasal ko na magkaroon kami ng sariling pamilya ay ibinigay niya sa ibang babae nang walang kahirap-hirap. Marcos, 5 taon. 5 taon akong nagtiis sa lahat ng panlalait niyo. Ganito na lang ba yon? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang katatagan ng aking boses kahit na ang aking kalooban ay tila isang basag na kristal. Tumawa si Marcos, isang tunog na puno ng lason. 5 taon kang naging pabigat, Teresa. Maging thankful ka dahil pinatikim kita ng buhay na hindi mo kailanman makakamtan kung hindi dahil sa akin. You were just a convenient shield. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng napakahigpit, sapat na upang makaramdam ako ng matinding kirot. Huwag mong isiping may makukuha ka, kahit 1 sentimo sa akin. Lalabas ka rito, na gaya ng pagpasok mo, isang pulubi. Binitawan niya ako ng padaskol at tumalikod. Sa pintuan, huminto siya at tinawag ang dalawa sa kanyang mga armadong tauhan na laging nakabuntot sa kanya. Emilio? Ricardo? Ilabas niyo ang babaeng ito. Ngayon din, itapon niyo ang mga gamit niya sa labas ng gate. Ayaw ko siyang makita sa loob ng mansyon ko sa loob ng 10 minuto. Marcos, gabi na. Umuulan sa labas. Pagsusumamo ko, hindi dahil sa natatakot ako sa dilim, kundi dahil kailangan ko pang makuha ang aking mga gamit para sa misyon. Wala akong pakialam kahit mabulok ka sa kalsada.
Huling binitiwang salita ni Marcus bago siya tuluyang lumisan. Kasunod ang malakas na pagbagsak ng pinto. Naramdaman ko ang magaspang na kamay ng mga bodyguard na humawak sa aking mga braso. Pilit nila akong hinila palabas ng silid. Hindi iniintindi ang aking mga paa na nakayapak lamang. Habang kinakaladkad ako sa pasilyo, nakita ko si Doña Consolacion na nakatayo sa dulo. Nakangiti habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Sa tabi niya, si Celine ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang mga mata ay puno ng tagumpay. Ang bawat hakbang ko palayo sa silid na yon ay tila isang paglayo sa huling bahagi ng aking pagkatao na naniwala sa pag-ibig. Ngunit sa ilalim ng aking hininga, habang nararamdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking balat, nang itapon nila ako sa labas ng malaking gate ng mansyon, isang panata ang aking binuo. Ang ulan na ito ay hindi maghuhugas sa aking sakit. Ito ang magdidilig sa binhi ng aking paghihiganti habang nakasara ang malaking bakal na gate sa aking harapan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa at nanginginig. Ngunit sa loob ng aking basang duster, mahigpit kong hawak ang maliit na drive na naglalaman ng lahat ng kanilang kasamaan. Ano ang gagawin ni Marcus kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya sa ulan ang siyang magiging mitya ng kanyang tuluyang paglubog? Ang tunog ng malaking bakal na gate na sumara ay tila huling hantungan ng lahat ng pangarap ni Teresa. Sa bawat pagtama ng bakal sa kapwa-bakal, naramdaman niya ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paang walang sapin. Ang ulan ay hindi lamang pumapatak. Ito ay bumubuhos ng may puot. Tila nakikipagkaisa sa langit sa pagluha para sa isang babaeng itinapon, gaya ng isang basurang wala ng pakinabang. Nakaluhod si Teresa sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang duster ay nakadikit na sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay tamo sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang lamig ng tubig ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya mula sa loob ng mansyong unti-unti nang lumalayo sa kanyang paningin. Mula sa itaas na balkonahe, nakita niya ang liwanag ng isang lampara. Doon, nakatayo sina Doña Consolacion at Celine. May hawak na payong habang pinapanood ang kanyang paghihirap. Ang tunog ng kanilang mahinang tawanan ay bahagyang naririnig sa gitna ng hagupit ng hangin. Para sa kanila, ang gabing ito ay isang tagumpay. Ang tuluyang paglilinis sa kanilang marangal na tahanan mula sa isang salot na katulad ni Teresa. Paalam, Teresa. Huwag mo nang susubukang bumalik. Baka sa kulungan na ang tuloy mo. Sigaw ni Celine. Ang boses nito ay puno ng tamis na may kasamang lason. Dahan-dahang itinuon ni Teresa ang kanyang mga kamay sa putikan upang makabangon. Ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay isang hamon. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas na sa tindi ng ginaw. Tiningnan niya ang kanyang singsing sa kasal na kanina pa dahan-dahang dumudulas sa kanyang daliri dahil sa basa. Sa isang sandali ng matinding kapaitan, hinayaan niya itong mahulog. Pinanood niya ang gintong singsing na lumubog sa madilim na putik ng kalsada hanggang sa hindi na ito makita. Doon, kasama ng putik, ay ang huling alaala ng kanyang pagiging asawa ni Marcos de Vega. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng dugo mula sa mga sugat na natamo niya sa loob ng mansyon. Ang dilim ng gabi ay tila isang malaking bibig na handang lumamon sa kanya. Walang sasakyan, walang tao, tanging ang tunog lamang ng kulog na tila nagbabadya ng isang mas malaking gulo. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang maglaro ang mga imahe ng kanyang ama, ang mga mukha ng mga sundalong nawala, at ang lahat ng sulyap ng panglalait na tinanggap niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat sakit ay naging panggatong sa isang apoy na matagal na niyang pinipigilan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at kontrolado. Ang mahinang si Teresa ay dahan-dahang namamatay sa bawat patak ng ulan. At ang natitira na lamang ay ang sundalong binuo
ng disiplina at galit. Biglang isang matinding liwanag mula sa dalawang headlight ang tumama sa kanyang likuran. Ang tunog ng isang malakas na makina ng SUV ay bumasag sa ritmo ng ulan. Huminto ang sasakyan ilang metro lamang mula sa kanya. Ang mga gulong nito ay lumikha ng tilamsik ng tubig sa kanyang mga binti. Naniga si Teresa. Ang kanyang kamay ay automatikong gumalaw patungo sa kanyang tagiliran. Isang instinct ng isang mandirigma na naghahanap ng armas kahit alam niyang wala siyang dala. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakauniforme ng militar ang bumaba. May hawak na malaking itim na payong. Hindi ito isang ordinaryong sundalo. Ang mga medalya sa kanyang dibdib, kahit sa dilim, ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Colonel Valeriano, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at matinding awtoridad. Hindi sumagot si Teresa. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Ang kanyang baba ay nakataas, kahit na ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Ang lalaki ay lumapit at itinakip ang payong sa kanya, hinahayaan ang sarili nitong mabasa. Ang buong dibisyon ay naghihintay sa inyong hudyat, ma'am. Ang sasakyang ito ay magdadala sa inyo sa kuta. Handa na ang lahat para sa pagbabalik ng Agila. Tumingin si Teresa sa direksyon ng mansyon ng mga De Vega. Ang liwanag sa loob ay tila naging maliliit na tuldok na lamang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Marcos. Hindi lang ako babalik, General. Mahinang tugon ni Teresa. Ang kanyang boses ay mas matalas pa sa kidlat na gumuhit sa langit. Babalik ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw nila. Kabilang na ang kanilang katahimikan. Pumasok si Teresa sa loob ng sasakyan. Habang dahan-dahang umaandar ang SUV palayo sa Forbes Park, naiwan sa kalsada ang isang kupas na duster at isang singsing sa putikan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay puno ng panganib. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Colonel? Sa wakas, akala namin ay tuluyan na kaming nawalan ng pinuno sa impyernong yon. Ang boses ni General Santos ay puno ng respeto, ngunit may halong pait, habang nakatitig sa mga sugat at pasa sa mukha ni Teresa. Nakatayo sila sa loob ng isang silid na puno ng mga monitor at mapa sa loob ng lihim na kuta ng Intelligence Division. Ang liwanag ng mga screen ay nagbibigay ng asul na kintab sa paligid, malayo sa madilim at mapanglaw na silid na tinulugan ni Teresa sa loob ng 5 taon. Ilang oras lang ang nakalilipas, nakaluhod pa si Teresa sa putikan. Tinitiis ang bawat patak ng ulan at ang bawat salita ng pang-aalipusta mula kay Marcos. Ngayon, sa harap niya, ang mga sundalong dati ay nakasama niya sa mga mapanganib na misyon ay nakatayo ng matuwid. Ang kanilang mga kamay ay nasa noo para sa isang matapat na pugay. Ang kaibahan ng kanyang sitwasyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang kamalayan. Hindi ako nawala, General. Nagmamasid lang ako. Mahinang sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Ito ay tuyo, matigas, at puno ng awtoridad na tila isang bakal na dumaan sa apoy. Naglakad siya patungo sa isang malaking salamin sa dulo ng silid. Dahan-dahan niyang hinubad ang basang duster na suot niya, ang huling simbolo ng kanyang pagiging biktima. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga pasa sa balikat at braso, hindi siya naiyak. Sa halip, hinaplos niya ang mga ito, gaya ng paghaplos sa mga peklat ng digmaan. Ang bawat marka ay paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa misyong ito. Kinuha niya ang kanyang bagong uniforme na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Ang tela nito ay makapal at matibay. Ang kulay ay madilim na berde na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Nang isuot niya ang kanyang combat boots, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas.
Ang tunog ng paghigpit ng sintas ay tila paghigpit din ng kanyang paninindigan. Hindi na siya ang asawang pwedeng sipa-sipain. Siya na muli, si Colonel Teresa Valeriano. Nang ikabit niya ang kanyang mga medalya at ang ranggo sa kanyang balikat, tila naging mas matuwid ang kanyang likod. Ang huling idinikit niya ay ang kanyang nameplate, Valeriano. Ang pangalang pilit na ibinaon sa limot ng mga De Vega ay muling nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kuta. Colonel, handa na ang intelligence report tungkol sa transaksyon ni Marcus bukas ng gabi sa port. Ulat ng isang batang opisyal. Iniisip nila na ligtas na sila dahil wala na kayo sa mansyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga matang kanina ay puno ng luha, ay ngayon ay puno na ng tila nagbabagang mga diamante. Kinuha niya ang kanyang baril mula sa holster at tiningnan ang kintab nito. Ang bawat mekanismo ng armas ay pamilyar sa kanyang mga daliri, tila isang bahagi ng kanyang sariling katawan na matagal na nawala. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng kamatayan. Akala nila ay itinapon nila ang isang basura. Hindi nila alam na pinakawalan nila ang isang leon. Lumapit siya sa malaking mapa at itinuro ang lokasyon ng mansyon ng mga De Vega. Operation Nightfall is now in effect. Gusto ko, walang makakalusot. Gusto kong maramdaman nila ang bawat takot na naramdaman ko. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang maid na minaliit nila ang siyang kikitil sa kanilang kasamaan. Habang naghahanda ang buong dibisyon, nanatili si Teresa na nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang gabi ay malalim na, ngunit para sa kanya, ang araw ay nagsisimula pa lamang. Isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kuta. Kapag ang katarungan ay dumating na suot ang uniforme ng iyong biktima, saan ka patatakbo? Tila bumalik ang kagalakan sa bawat sulok ng mansyon ng mga De Vega. Ang bango ng sariwang bulaklak ay muling pumuno sa sala at ang mga katulong ay abala sa paglilinis ng mga bakas ng putik na naiwan ng nagdaang gabi. Para kay Marcus, ang katahimikan ng bahay ay isang musika, isang patunay na ang balakid sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho sa dilim ng bagyo. Wala nang iiyak-iyak sa kusina, wala nang mukhang namomroblema sa bawat sulok. Napakasarap huminga, hindi ba, darling? Wika ni Marcus habang masayang humihigop ng mamahaling wine. Nakasandal siya sa kanyang malambot na upuang gawa sa balat ng hayop, habang si Celine ay masayang nakahilig sa kanyang balikat. Sinasabi ko na sa'yo, Marcus, masyado kang naging mabait sa babaeng yon. Isang malaking relief na wala na siya rito upang guluhin ang ating pagsasama. Sagot ni Celine, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba isang toropeo ng kanyang tagumpay. Ngayon, maaari na nating planuhin ang binyag ng ating anak nang walang iniintinding kahihiyan. Mula sa kanyang trono sa dulo ng mesa, marahang tumango si Doña Consolacion. Ang kanyang mga daliri ay abala sa paglalaro sa kanyang mga brilyanteng singsing. Ang bawat kislap nito ay tila sumasalamin sa kanyang malamig na puso. Ang pamilya De Vega ay para lamang sa mga taong may mataas na pinag-aralan at marangal na pinagmulan. Ang pagkakamaling iyon ni Marcus ay naitama na rin sa wakas. Ngayon, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang ating pinakamalaking transaksyon sa daungan bukas. Ngunit sa likod ng kanilang tawanan, may isang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Ang mansyon na dati ay puno ng presensya ni Teresa ay tila naging masyadong tahimik, isang katahimikang nagbababadya ng bagyo. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila, ang bawat salitang binitawan nila tungkol sa kanilang ilegal na negosyo ay naririnig na ng mga taong hindi nila inaasahan. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang,
Isang katulong ang lumapit na may dalang isang itim na sobre na may selyo ng militar. Senyora, may dumating pong imbitasyon para sa inyo mula po sa National Defense Headquarters. Agad na kinuha ni Marcos ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pananabik. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Isang special military gala para sa pagkilala sa bagong hepe ng military intelligence. Sinasabi rito na ang lahat ng mga maimpluwensyang pamilya ay kailangang dumalo. Isang bagong hepe? Tanong ni Doña Consolacion, ang kanyang mga kilay ay nagtagpo. Narinig ko na ang taong ito ay napakahigpit at hindi tumatanggap ng kahit anong suhol. Kailangan nating makuha ang loob niya bago pa siya magsimulang mag-imbestiga sa ating mga bodega. Huwag kayong mag-alala, Mama. Pagmamalaki ni Marcos, walang taong hindi nasisilaw sa pera. Sa gabi ng gala, ipakikita natin sa kanila kung gaano kalakas ang mga De Vega. Maghahanda tayo ng pinakamalaking donasyon para sa kanilang programa. Habang masayang nagpaplano ang pamilya De Vega para sa kanilang pagsakop sa bagong hepe, dahan-dahang kinuha ni Marcos ang isang maliit na rosaryo na naiwan ni Teresa sa ibabaw ng piano. Tinitigan niya ito ng panandalian. Ang bawat butil nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga dasal na inalay ng kanyang asawa para sa kanya. Ngunit sa isang iglap ng kayabangan, binitiwan niya ito sa loob ng basurahan. Hindi na natin kailangan ng mga dasal mo, Teresa. Bulong niya sa sarili nang may pangungutya. Hindi niya alam. Sa mga sandaling iyon, si Teresa ay nakatayo sa harap ng isang malaking monitor sa loob ng kuta, pinapanood ang bawat kilos nila sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na matagal na niyang inilagay. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, gaya ng isang mga ngaso na pinapanood ang kanyang huli na unti-unting lumalapit sa bitag. Magsaya kayo habang may oras pa, mahinang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong na humahalo sa hangin. Dahil sa gabing iyon, hindi donasyon ang kukunin ko sa inyo, kundi ang inyong kalayaan. Isang katanungan ang naiwan sa puso ng mga tauhan sa loob ng kuta habang pinagmamasdan ng kanilang leader. Ano ang pakiramdam ng isang tao kapag ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay siyang magiging daan sa kanyang pinakamalalim na pagbagsak? Ang huling imahe sa monitor ay ang masayang mukha ni Marcos na walang kamalay-malay na ang imbitasyong hawak niya ay hindi pintuan ng kapangyarihan, kundi ang rehas ng kanyang sariling kulungan. Hindi na kailangan ng paanyaya ang mga taong ang akala ay pag-aari nila ang mundo. Ang mansyon ng National Defense ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang floodlights. Ang bawat sinag nito ay tumatama sa mga mamahaling sasakyang sunod-sunod na dumarating. Para sa pamilya De Vega, ang gabing ito ay hindi lamang isang pagtitipon. Ito ang kanilang koronasyon. Dumating si Marcos na suot ang isang mamahaling taksido habang si Celine ay halos hindi makalakad dahil sa bigat ng mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg. Mga hiyas na binili mula sa mga buhay na nawala sa dilim. Siguraduhin mong nasa tabi mo ako kapag ipinakilala na ang bagong Chief of Intelligence. Bulong ni Doña Consolacion kay Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad habang pinapaypayan ang sarili. Gusto kong makita ng lahat na tayo ang unang kakausap sa kanya. Ang perang dala natin sa checkbook mo ay sapat na upang gawin siyang tuta ng ating pamilya. Naglakad sila papasok sa malawak na bulwagan nang may matatayog na noo. Ang tunog ng mga takong ni Celine sa makintab na marmol ay tila isang paligsahan sa pagmamalaki. Ngunit habang papasok sila, napansin ni Marcos ang kakaibang lamig sa paligid. Ang mga sundalong nakabantay sa bawat pinto ay hindi gumagalaw. Ang kanilang mga mata ay diretso at walang emosyon, malayo sa mga bodyguard na nakasanayan niyang mabili ng barya. Bakit parang masyadong seryoso ang mga tao rito? Reklamo ni Celine habang pilit na humahawak sa braso ni Marcos.
Wala man lang bang lumalapit sa atin para batiin tayo? Huwag kang mainipin, darling, sagot ni Marcus, bagaman nararamdaman na rin niya ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Siguro ay masyado lang silang disiplinado. Mamaya, kapag nalaman nila kung sino tayo, sila pa ang mag-uunahan na kumuha ng ating atensyon. Tumunog ang isang kampana mula sa entablado. Isang tuyo at formal na tunog na bumasag sa mahinang bulungan ng mga bisita. Ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang maliwanag na spotlight na tumama sa gitna ng entablado. Isang general na may maraming medalya ang tumayo sa likod ng podium. Mga ginoo at ginang, ang gabing ito ay nakalaan para sa katarungan at katapatan. Panimula ng general, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid gaya ng isang hatol. Ipinakikilala ko sa inyo ang bagong talim ng ating bansa, ang nag-iisang babaeng kinatatakutan ng mga traidor at minamahal ng mga sundalo, ang bagong Chief of Military Intelligence Bureau, Colonel Teresa de Eagle Valeriano. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marcus. Ang pangalang binanggit ay parang isang matalim na kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Teresa? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pilit na hinahanap ang anino ng babaeng kanyang itinapon sa ulan. Mula sa likod ng entablado, dahan-dahang lumabas ang isang figura. Ang tunog ng kanyang combat boots sa kahoy na sahig ay matatag at puno ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng kompletong uniforme. Ang madilim na berde na tela ay perpektong lapat sa kanyang katawan. Ang mga gintong bituin sa kanyang balikat ay kumikinang at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Hindi ito ang Teresa na nakaluhod sa kusina. Hindi ito ang Teresa na nakayuko habang sinasampal. Nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, nakita ng lahat ang isang kagandahang may kasamang panganib. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitiis, ay ngayon ay puno ng isang hatol na walang hanggan. Tumingin siya ng diretso sa kinaroroonan ng mga De Vega. Ang baso ng champagne na hawak ni Doña Consolacion ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng kanilang sariling mga buhay na unti-unti nang nagkakapira-piraso. Si Celine ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Marcus. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay gaya ng isang bangkay. Marcus, hindi maari ito. Ang maid natin ay ang general? Hindi nakapagsalita si Marcus. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakalan ng isang invisible na kamay. Ang bawat hangin na pilit niyang nilalanghap ay tila naging lason. Sa gitna ng entablado, dahan-dahang lumapit si Teresa sa mikropono. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaking nagtaksil sa kanya. Sa loob ng 5 taon, nagmamasid ako sa dilim. Simula ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at matalim gaya ng isang scalpel. At ngayong gabi, ang dilim ay tapos na. Panahon na para sa pagtutuos. Isang katanungan ang naiwan sa bawat isipan ng mga panauhin habang nakatingin sa nagaganap na drama. Paano mo haharapin ang katarungan kung ang mismong katarungan ay ang taong matagal mo nang inaakalang patay at walang laban? Ang bawat hakbang ni Teresa, pababa ng entablado, ay tila isang hatol ng tadhana na dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang combat boots sa makintab na sahig ay matatag. Bawat pagtama ng suwela sa marmol ay nagbibigay ng kakaibang panginginig sa buong bulwagan. Hindi maririnig ang kahit anong bulong. Ang lahat ay pigilang hininga. Nakatuon ang pansin sa babaeng suot. Ang uniformeng may matataas na ranggo, habang ang kanyang mahabang anino ay dahan-dahang lumalamon sa kinaroroonan ng pamilya De Vega. Huminto si Teresa sa harap ni Marcus. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Marcus ang init ng galit na nakakubli sa malamig na mukha ng kanyang asawa. Ang lalaking dati ay napakalakas manigaw at manampal ay ngayon ay tila isang basang sisiw.
Nanginginig ang mga tuhod, namumutla ang labi, at hindi magawang itingin ang kanyang mga mata sa dating asawang kanyang minaliit. Titipihap? Teresa, ano itong biro na ito? Ang boses ni Marcos ay paos. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Pilit siyang ngumiti. Isang pilit na ngiting puno ng takot. Darling, kung nagagalit ka dahil pinalayas kita, pag-usapan natin ito sa bahay. Huwag dito sa harap ng maraming tao. Tinitigan siya ni Teresa ng matagal. Walang kurap, walang emosyon. Ang bahay na tinutukoy mo, Marcos, ay hindi na akin. At ang Teresa na kilala mo ay matagal mo nang pinatay sa gabi ng bagyo. Mahinang sagot ni Teresa. Ngunit ang bawat salita ay umalingaungaw sa katahimikan gaya ng isang kulog. Para sa'yo at sa lahat ng narito, ako si Colonel Valeriano at wala tayong dapat pag-usapan na hindi dadaan sa batas. Binaling ni Teresa ang kanyang paningin kay Doña Consolacion. Ang matandang babae ay pilit na itinatago ang kanyang panginginig sa pamamagitan ng paghigpit ng hawak sa kanyang mamahaling clutch bag. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na handang tangayin ng hangin. Doña Consolacion, wika ni Teresa, ang kanyang boses ay naging mas malalim at mas mapanganib. Naalala niyo ba ang sahig na pinakuskus niyo sa akin gamit ang aking mga kamay hanggang sa magdugo ang aking mga kuko? Naalala niyo ba ang bawat pagtawag niyo sa akin na basura at walang silbi? Hindi nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Ngayong gabi, pagpapatuloy ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ng matanda, ang sahig na yon ay hindi na ako ang luluhod. Kayo ang makakatikim kung paano ang tratong ibinigay niyo sa akin. Dahil sa ilalim ng unipormeng ito, hindi lang katarungan para sa bayan ang dala ko, kundi ang katarungan para sa bawat luhang pumatak sa inyong mansyon. Sa isang iglap, tila nagising si Celine mula sa kanyang pagkagimbal. Hindi maaari ito. Marcos, gawin mo ang paraan. Isang katulong lang siya. Isang pulubi. Sigaw ng babae, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng histerya. Nagnakaw ka lang ng uniforme, hindi ba? Huhulihin ka nila. Isang matunog na sampal ang bumasag sa histerya ni Celine. Hindi ito sampal ng galit na walang kontrol, kundi isang sampal ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Napaupo si Celine sa sahig, ang kanyang buhok ay nagulo, at ang kanyang diamanteng hikaw ay tumalsik sa malayo. Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula, katulad ng kulay ng mga pasa na ibinigay nila kay Teresa noon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay lason, Celine. Wika ni Teresa habang nakatayo ng matuwid sa harap ng babaeng nakasalampak sa sahig. At ang lason na yan ang mismong papatay sa inyong lahat. Humarap si Teresa sa mga sundalong nakapaligid sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang hudyat na tila isang formal na ritual. General Santos, simulan na ang pagbasa ng warrant. Walang lalabas sa gusaling ito na may apelyidong De Vega na hindi nakaposas. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas ng mga sundalo ay tila isang nakakatakot na orasyon sa pandinig ni Marcos. Sinubukan niyang tumakas, sinubukan niyang maglakad patungo sa exit. Ngunit bago pa siya makahakbang ng 3, hinarang na siya ng 4 na armadong tauhan ng Intelligence Division. Marcos De Vega, Doña Consolacion De Vega at Celine Miranda. Ang boses ni General Santos ay matigas. Inaaresto kayo sa mga kasong smuggling of illegal firearms, money laundering at pagtataksil sa bayan. Anumang sabihin ninyo ay maaring gamitin laban sa inyo sa korte. Nang maramdaman ni Marcos ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa harap ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos nang walang tigil. Teresa, patawarin mo ako. Mahal kita. Para sa anak natin,
Pakiusap. Tiningnan siya ni Teresa mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang kahit isang bakas ng pagmamahal o awa. Masyado nang huli para sa pag-ibig, Marcos. Ang tanging natitira na lamang para sa inyo ay ang katotohanan. Habang hinihila sila palabas ng mga sundalo sa gitna ng kahihiyan, sa harap ng lahat ng mga elitista, nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng bulwagan. Ang spotlight ay nanatiling nakatutok sa kanya, nagbibigay ng isang maringal at nakakatakot na anyo. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na tindig, naramdaman niya ang isang huling bigat sa kanyang puso. Isang tanong ang nanatiling nakatago sa kanyang diwa. Sapat na ba ang posa sa trehas upang gamutin ang sugat na 5 taon nilang ginawa sa kanyang kaluluwa? Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Naghuhudyat na ang kaharian ng mga De Vega ay tuluyan na ngang gumuho. Ang bawat ingay ng pagsara ng rehas na bakal ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Marcos. Nakaupo siya sa sulok ng isang malamig at madilim na selda sa loob ng kuta ng Intelligence Division. Ang kanyang tuxedo, na kanina lamang, ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ay gusot-gusot na at basa ng kanyang sariling pawis at luha. Ang bawat anino sa pader ay tila nagiging mukha ni Teresa. Ang asawang kanyang minaliit, ang asawang na ngayon, ay siyang may hawak ng kanyang tadhana. Sa kabilang silid ng interogasyon, nakaupo si Teresa sa tapat ni Doña Consolacion. Ang matandang babae ay nananatiling matuwid ang upo, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng mga posas na nakakabit sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, ngunit may bakas na ng takot na hindi niya kayang itago. Akala mo ba ay tapos na ito, Teresa? Wika ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Marami kaming koneksyon. Hindi niyo kami kayang ikulong ng matagal. Ang pera ng mga De Vega ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong mga bituin sa balikat. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang babala. Ang perang sinasabi niyo, Donya, ay nakumpiska na ng gobyerno. Ang lahat ng inyong bank accounts ay freeze na. At ang mga koneksyon na ipinagmamalaki niyo, sila mismo ang nagsumite ng mga ebidensya laban sa inyo upang iligtas ang kanilang sariling mga balat. Lumapit si Teresa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo sa matanda. Ang kaharian niyo ay gumuho na dahil itinayo niyo ito sa ibabaw ng mga bangkay ng mga inosente, kabilang na ang aking ama. Samantala, sa labas ng kuta, ang mansyon ng mga De Vega ay kasalukuyang sumasailalim sa isang masusing raid. Ang mga sundalo ay dahan-dahang naglalabas ng mga kagamitang selyado ng evidence tape. Ang bawat mamahaling painting, ang bawat antigong kasangkapan na dating ipinagmamalaki ni Marcos ay isa-isang itinatala bilang bahagi ng kanilang mga nakaw na yaman. Sa gitna ng kaguluhan sa mansyon, si Celine ay nakaupo sa gilid ng hagdanan, umiiyak at nagmamakaawa sa mga opisyal. Wala akong alam sa mga transaksyon nila. Isa lang akong biktima rito. Buntis ako. Pakiusap. Huwag niyo akong dalhin sa kulungan. Ngunit ang mga sundalo ay walang pinakinggan. Ang batas ay walang kinikilingan sa gabing ito. Bumalik si Teresa sa kanyang opisina at hinarap si Marcos na nooy dinala na rin sa interogasyon. Nang makita ni Marcos si Teresa, agad siyang lumuhod at pilit na hinawakan ang laylayan ng kanyang uniforme. Teresa, darling, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Alam kong mahal mo pa ako. Lahat ng ginawa ko ay para sa ating kinabukasan. Pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Tiningnan siya ni Teresa ng may matinding pandidiri. Para sa ating kinabukasan o para sa iyong sariling kasakiman? Marcos, ang tanging bagay na totoo sa ating kasal ay ang aking pagtitiis. At ang pagtitiis na yon
ay tapos na. Binuksan ni Teresa ang isang lihim na drawer sa kanyang lamesa at inilabas ang isang maliit na itim na notebook na nakuha mula sa vault ni Marcus. Ito ay naglalaman ng mga pangalan ng mga mastermind sa likod ng smuggling ring. Ngunit nang mabuklat niya ang huling pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang litrato ang nakadikit doon. Ang litrato ng kanyang ama kasama ang isang lalaking nakatalikod na may tatak ng isang pamilyar na singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na yon ay hindi kay Marcus, hindi rin kay Doña Consolacion. Sino ang lalaking ito, Marcus? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng kaba. Sino ang tunay na pumatay sa tatay ko? Tumawa si Marcus, isang nakakatakot at mapait na tawa na umalingaw sa buong silid. Akala mo ba ay nahanap mo na ang lahat ng sagot, Teresa? Ang pamilya de Vega ay mga tauhan lamang. Ang tunay na halimaw ay ang taong pinagkakatiwalaan mo sa loob ng mahabang panahon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Teresa. Ang katotohanang akala niya ay nahanap na niya ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaki at mas madilim na plano. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang aninong ayaw lumisan. Kung ang mga de Vega ay mga tauhan lamang, sino ang tunay na nagmamanipula sa kanyang buhay mula pa noong simula? Ang bawat pintig ng orasan sa dingding ng opisina ni Teresa ay tila isang mabigat na hakbang ng isang taong papalapit sa kamatayan. Hawak pa rin niya ang litratong nakuha mula sa notebook ni Marcus, ang larawan ng kanyang ama, kasama ang lalaking may pamilyar na singsing. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa gintong singsing na may disenyong agila, ang mismong singsing na nakita niyang suot ni General Santos nang sunduin siya nito sa ulan. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang may marang pag-ikot ng doorknob. Pumasok si General Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang kanyang uniforme ay tila sumisimbolo ng katapatan na wala naman sa kanyang puso. Colonel, kailangan nating ilipat ang mga de Vega sa kabilang pasilidad. Masyado nang mainit ang mata ng media sa lugar na ito, wika ng general. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Hindi gumalaw si Teresa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang litrato sa ibabaw ng mesa. Ang mukha nito ay nakaharap sa general. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat. Tila bawat hangin na pilit nilang nilalanghap ay naging lason. General, naalala niyo ba ang gabing namatay ang aking ama? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sabi niyo sa akin noon, ambush ang nangyari. Sabi niyo, ginawa niyo ang lahat para iligtas siya. Nanigas ang general. Ang kanyang mga mata ay panandali ang bumaba sa litrato bago muling tumingin kay Teresa. Ang kanyang kamay na may suot na singsing ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa. Teresa, matagal na yon. Ang mga de Vega ang may kasalanan sa lahat. Huwag mong hayaang malito ka ng mga kasinungalingan ni Marcos. Sagot ng general. Ngunit may panginginig na sa dulo ng kanyang mga salita. Ang singsing na yan, general. Pagpapatuloy ni Teresa habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat galaw niya ay puno ng banta. Ang singsing na yan ay ibinigay ng aking ama sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang taong akala niya ay poprotekta sa kanyang likuran. Pero ang totoo, kayo ang nagbigay ng posisyon ng aking ama sa mga de Vega. Kayo ang utak sa likod ng lahat at ginamit niyo lang silang tabing para sa inyong sariling kasakiman. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni General Santos. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kabutihan ay biglang naging mapanlinlang at malupit. Matalino ka rin pala, Teresa. Katulad ka ng iyong ama. Pero huli na ang lahat. Sa tingin mo ba ay makakalabas ka sa silid na ito ng buhay matapos mong malaman ang totoo? Dahan-dahang bumunot ng baril ang general
Ngunit bago pa man niya maikasa ang armas, ang tunog ng isang malakas na sirena ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang mga monitor sa pader ay biglang nagpakita ng mga sundalong pumasok sa loob ng kuta, hindi sa ilalim ng utos ni Santos, kundi sa ilalim ng direktiba ng High Command. Hindi ako mag-isa, General. Wika ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katarungan. Ang bawat salitang binitawan niyo ay narinig ng buong board. Kanina pa naka-on ang live feed ng silid na ito. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng military police. Ang tunog ng mga bakal na posas na nagkadikit ay tila ang huling himig ng kamatayan para sa karera ng general. Habang hinihila siya palabas, tiningnan niya si Teresa ng may matinding puot. Ngunit si Teresa ay nanatiling nakatayo ng matuwid, gaya ng isang poste na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Pagkalipas ng ilang linggo, ang araw ng paghuhukom ay dumating. Sa loob ng malaking korte, nakaupo ang pamilya de Vega at si General Santos sa upuan ng mga akusado. Si Marcos ay tila isang bangkay na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang pinakikinggan ng hatol na habambuhay na pagkabilanggo. Si Doña Consolacion ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng kahihiyan. Si Selena naman ay patuloy sa pag-iyak habang hawak-hawak ang kanyang tiyan na tila bayo ng huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong dati niyang kinalakihan. Nang matapos ang pagbasa ng hatol, tumayo si Teresa at lumabas ng korte. Hindi siya lumingon, hindi niya kailangan ang kanilang paghingi ng tawad. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon ay tila pagtatanggal ng libu-libong toneladang bigat sa kanyang dibdib. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang langit. Ang araw ay sumisikat na. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng init sa kanyang mukha. Wala na ang ulan, wala na ang dilim. Ang agila ay muling nakalipad, malaya mula sa mga kadena ng kahapon. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang puso habang naglalakad siya patungo sa kanyang bagong buhay. Kung ang katarungan ay nakamit na, sapat na ba ito upang punan ang puwang ng mga taong nawala? Ang sagot ay wala sa batas, kundi sa bawat bukas na kanyang haharapin ng may taas noong dangal. Ang sikat ng araw sa probinsya ay iba kaysa sa sikat ng araw sa lungsod. Dito sa baybayin ng Bataan, ang liwanag ay tila may kasamang haplos ng pag-asa, malayo sa mapanglaw at nakakasakal na anino ng mansyon ng mga de Vega. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay nagsisilbing oyayi sa isang pusong matagal na hindi nakaranas ng kapayapaan. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng kanyang maliit na bahay na bato. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, ngunit wala na rin ang kupas na duster ng isang katulong. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang nakalugay, hindi na nakatali, ng mahigpit, gaya ng disiplina ng militar. Sa kanyang mga mata, wala na ang talim ng isang mandaragit. Ang tanging naroon ay ang lalim ng isang dagat na natapos na ang bagyo. "Neng, ang kape mo! Mainit pa ito! Baka lumamig!" Ang malambot na boses ni Nanay Elena ang bumasag sa kanyang katahimikan. Ngumiti si Teresa at tinanggap ang tasa. Si Nanay Elena ang tanging kinuha niya mula sa kanyang nakaraan. Ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng lamig ng mansyon ay kasama na niya ngayon bilang pamilya. Hindi na ito tagapagluto. Ito na ang kanyang nanay-nanayan sa kanyang bagong buhay. "Salamat po, Nay." Mahinang tugon ni Teresa. Tumingin siya sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa kulay kahel na abot tanaw. Nabalitaan niya ang nangyari sa mga de Vega sa loob ng kulungan. Si Marcos ay balitang nawala na sa katinoan. Laging sumisigaw ng tawad sa isang asawang wala na sa kanyang tabi. Si Doña Consolacion ay mag-isang tumatanda sa likod ng rehas. Ang kanyang kayabangan ay unti-unti nang nilalamon ng limot. Si Celine naman, pagkatapos isilang ang sanggol,
ay naiwang mag-isa dahil tinalikuran na rin siya ng kanyang mga datihang kaibigan. Napabuntong hininga si Teresa. Sa tanong kung napatawad na ba niya sila, ang sagot ay hindi isang mabilis na oo. Ngunit ang puot na dati ay sumasakal sa kanyang leeg ay wala na. Hindi niya sila pinatawad dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Ang pagbitaw sa galit ang tunay na huling misyon na kanyang natapos. Huminga siya ng malalim. Nilalanghap ang amoy ng dagat at ng basang lupa. Sa wakas, nahanap na ng agila ang kanyang pugad. Ang bawat sugat sa kanyang katawan ay naging mga pilat na lamang, mga mapa ng kanyang pakikipaglaban at tagumpay. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang muling pagbuo sa sarili mula sa mga pira-pirasong alaala. Colonel, ay Teresa pala, biro ni Nanay Elena habang nagdidilig ng mga halaman. Ano ang plano mo bukas? Tumingin si Teresa sa frame na nasa gilid ng kanyang lamesa. Doon, nakalagay ang isang bagong kopya ng litrato ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang sarili na nakasuot ng graduation toga. Ang bawat mukha ay nakangiti, malaya sa anumang pait. Bukas, Nay, gigising ako ng walang takot. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Gigising ako na ang tanging iisipin ay kung anong bulaklak ang itatanim natin sa hardin. Dahil sa wakas, tapos na ang giyera. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw sa kanyang isipan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o sa kakayahang manakit, kundi sa katatagan ng loob na manatiling mabuti sa kabila ng lahat ng kasamaang naranasan. Ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may dangal. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, binalot ng katahimikan ang baybayin. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi isang katahimikang puno ng kaganapan.